Bali, sa 23 po, next Saturday, we will have our field trip ng mga juniors. Okay, so, actually, dapat sa Eid yun, aalis naman sila, Andre, so I moved it backwards sa last Saturday before umalis sila to, sa Eid. Ha? So, kailan ba kayo alis pala? Not sure. Basta around the Friday, Saturday, before Eid. Friday, Saturday. Pwede pala natin, kailangan pala natin baguhin, depende sa schedule nyo. Field trip. So, ang ginawa ko po kasi sa mga juniors, humingi ako sa kanila ng mga gusto nilang place na pupuntahan. And everybody wrote their desired place na pwede namin puntahan for field trip. Some of them like to go to museum. Some of them just want to do billiards. Some of them want to do bowling. So, let's see. And that is... Meron po sa Sahara. Okay, so... I'll finalize it kasi nga yung kinaano ko yung schedule nila kaya di ko nga na-fix yung schedule. Kung aalis sila then probably baka this week na kami mag-field trip. This weekend na kami mag-field trip for this month. Nasaan si Andre? Andre? Kaya, yung yung song, we have to practice pala yung song para sa Abu Dhabi. So that's the song that we are going to, sa Al-Ain, dun sa choir natin. I-line up natin siya para ma-practice na natin. Gawin natin siyang choir dito para ma-practice na natin siya. Please, paki-find ako ng song na hinanap nila. I have it. All right, so let's open our Bible in Psalms 104. Let us have a short devotion. Psalms 104. I'll read it to you. Just sit down, listen, and follow me with your eyes. Psalms 104. I'll read verse 1 to verse 4. Are you there? Yes. All right, so don't sleep. Kasi maikli lang to. Brother Albert, okay na po. I was talking about the audio, right? Psalms 104, verse 1 to 4, the Bible said, "Bless the Lord, O my soul. O Lord my God, thou art very great, thou art clothed with honor and majesty. Who covers thyself with light as with a garment, who stretchest out the heavens like a curtain, who laid the beams of his chambers in the waters, who maketh the clouds his chariot, who walketh upon the wings of the wind, who maketh his angels spirit, his ministers a flaming fire." Praise God. Upon the reading of His Word, tayo po siya maglit sa panalangin. Heavenly Father, Word, reminding us how great you are, O God, that you are the King of kings, you are the Lord of lords, the creator of heaven and earth, and you are the author and the finisher of our faith. We thank you, dear Father, for these verses. Guide us into all truth, O God. Be in the midst of us. Lead us, dear Father. Remove anything that might hinder us from listening unto thy word. Be glorified, be magnified. In Jesus' name we pray. Amen. All right, so Psalms 104 is a very encouraging verses para po sa atin, especially sa panahon natin ngayon. The world today is filled with fear. Alam niyo po ba yun? Ang mundo natin ngayon ay puno ng mga bagay na nakakatakot. Sometimes, napapanaginipan na natin yung mga takot na yan, di ba? Sometimes, ay kala natin talagang katapusan na. Kasi dumadaan-daan na yung mga missiles, ano? This world is uncertainty
for some of us, especially to those who doesn't believe in the Lord Jesus, and problems that often make people feel weak and discouraged. But Psalms 104, brethren, reminds us to lift our eyes away from our troubles and look unto Jesus. Look unto the greatness of God. David begins this Psalms not with complaints, but what? With worship. With adoration. Sabi nga niya dyan, bless the Lord, O my soul, O Lord, my God, thou art very great. So David recognized, mga kapatid dito, that God is greater than every circumstances. Understand that? Mas malaki po ang Diyos natin kaysa sa mga bagay-bagay na ating kinakatakutan. Even greater than your problem. Greater than every storm and greater than every power on earth. When we truly see the greatness of God, our hearts are moved to worship. Trust and surrender, mga kapatid. Kasi pag nakita nyo yon, pag naunawaan nyo po na ang Diyos natin ay hindi siya Diyos, hindi siya shake, na hindi niya nakikita lahat. Makapangyarihan siya, pero hindi niya alam ang problema ng bawat isa. Iba siya eh. He knows everything, every detail of your life. Kung ano ang fear mo, anong nagpapasaya sa'yo, saan ka natutuwa, saan ka nalulungkot, alam lahat ng Diyos yon. Okay, that is our God. So first point, God is clothed with majesty and glory. First point, God is clothed with majesty and glory. Thou art clothed with honor and majesty, sabi dyan sa verse 1. Our God is not just an ordinary God, mga kapatid. He is the King of kings and the Lord of lords. Majesty speaks of His royalty. It speaks of His authority. It speaks of His greatness, mga kapatid. Everything about God. Okay? The greatness of God. Psalms, nilagay niyo yung point 1. God is clothed with majesty and glory. Sorry, that earlier what you just saw was the title, The Greatness of God. The Greatness of God. I forgot to tell you the title. So, this is all about the greatness, kadakilaan ng ating Diyos. So, first point again, God is clothed with majesty and glory. And everything about God is glorious, mga kapatid, and perfect. Everything about God. Everything. Hindi po siya nagkakamali. Hindi po pwedeng sabihin, ay sorry brother Andre, nagkamali ako, hindi pala kita dapat pinapunta ng Pinas. Dapat dito ka lang. Hindi niya pwedeng sabihin yun. Because our God is perfect. Okay? God, anong kanta yan? God makes no mistakes, di ba? So, sabi nga sa Psalms 145 verse 3, great is the Lord and greatly to be praised, and His greatness is unsearchable. So mga kapatid, anong ma-apply natin dito about the pagiging majesty and glory ng Panginoon? When we understand, brothers and sisters, who God is, worship becomes natural. Pag naunawaan nyo, mga kapatid, yung impact sa buhay natin ng Diyos, yung worship, yung pakikipag-usap, nagiging natural. And honestly speaking, it happens to me. Na sometimes, pag may mga sitwasyon ako, I just go directly to God and ask. Natural lang ba? You don't have to go somewhere and face, kung ano-anong mga ritual na gawin. Just talk directly to God. Whisper. Pray. Kasi nauunawaan mo kung gaano kalaki ang Diyos mo. Especially when yung palaging nalalagay ko sa isip ko. Kasi ako, honestly, hindi ko naman in-expect na at this age, sa age ko na to is makakausap ko yung mga taong medyo nasa posisyon na sa kumpanya. Kasi makakaidaran ko nandyan, ordinary designer pa lang. Pero every time nakakaharap ko itong mga CEO, yung mga vice president, palagi ko na lang nilalagay sa kukote ko, mas malaki naman ang Diyos ko dyan. Di ba?
Kasi, pag nilagay mo yon that your God is greater or bigger than these people that in position, mas naiintindihan mo na mas in control ang Diyos sa mga bagay na nangyayari. Okay? And just, it gives you instant confidence in the Lord na all things will work together for good. So again, our application here is we must understand who God is. Worship become natural. We stop magnifying our problems and straight magnifying the Lord. When we understand who God is, worship becomes natural. We stop magnifying our problems and start magnifying the Lord. Kasi minsan, di ba, pag hindi natin naunawaan kung gaano kalaki ang Diyos natin, paulit-ulit natin iniisip yung problema natin. Pabalik-balik sa ano ko ba ito matatapos na project ko? Paano ko ba ito masosolve na issue ko sa buhay? Because you don't fully understand how big, how great, how majestic, or how glorious your God is. Sounds like a worship, right? That's why worship becomes natural when you understand that. If you fully understood the concept of yung pagiging dakila ng Diyos natin. Point number 2, God's power is revealed through creation. God's power is revealed through creation. I think this is also discussed in Romans chapter 1. Yes, that's right. But you can see it from here, where the Bible said, who covers thyself with light, as with a garment, who stretches out the heavens like a curtain. Sabi sa verse 2, di ba? Who covers thyself with light, as with a garment, and who stretches out the heavens like a curtain. Sino ba yung nagpapaulan? Sino ba yung nagpapalabas ng mga ulap na yan? Yung cloud seeding. sabi ng mga lokal dito, yung cloud seeding, mga di ba, mga scientists nila. That's the problem, kaya mostly mga scientists naniniwala sa Diyos. They thought they can create everything. But for us believers, it should be a confirmation of God's power that He revealed through the creation. So God's power is revealed through creation. Creation itself declares the greatness of God, mga kapatid. Alam niyo ba yon? Creation itself. Okay? Sige nga, paano mo ipa-evaporate yung, nakakagawa sila ng pagpaulan. Sige, paano mo pa-evaporate yung tubig nasa sapa? Yung mga tubig na nandito sa earth, paano mo ibabalik sa langit ngayon pag pa-evaporate? Di ba? Paano mo mai-explain yan? Yung pagtubo ng mga halaman, yung makati mong libag, paano mo i-explain yan? Ang kati, libag pala yun, minsan naisip ko, bakit pa nag-create ang Lord ng mga bagay na madumi? Dapat puro malilinis na lang, isip-isip ko rin, wala na sa ating maglilinis. Kung walang ipis, walang maglilinis. Di ba? Kung walang dumi, lahat tayo magiging, tamad. Although, the creation is originally, dinesign para sa atin, hindi naman para maghirap pa sa kakainin natin . But the point is, mga kapatid, lahat ng nakikita natin dito should just confirm God's power. Dapat ito ay para sa ating mga Kristiyano it's a revelation ng kanyang power through creation. And nakakatuwa kasi, alam niyo po, napapansin ko lang mostly yung mga kailangan natin sa buhay, yung pinaka-importante, especially pagdating sa pagkain, sila yung pa yung mga mura at mga available na. Gaya ng malunggay. Yan yung mga kailangan natin sa buhay, ginawa ng Diyos na malalapit sa atin kasi yun talagang mga kailangan natin. Ako naniniwala, meron siguro diyang plant na hindi pa natin na-discover na mamaya, yan pala yung
gamot sa cancer, hindi lang natin alam eh. Pero ako talaga, kasi naalala niyo dati si Elisha. Elisha, naalala mo to? Nung si Elisha, din sa Bible, yung tubig, di ba? Parang hindi nila naiinom. Tapos meron lang siyang kinuwang dahon, pinakuha ng Lord, tapos nawala na yung poison. It's just nagpapakita na yung mga kailangan natin sa mga problema natin, nandyan lang eh. Ginawa na ng Diyos lahat yan. Tingnan nyo naman, ano ba ang pinakamataas sa vitamin C? Bayabas lang pala. Di ba? Isang bayabas yung bata ko, kahit saan meron yan eh. Grabe nung uso yung COVID, panay kain ako ng bayabas eh. Para lumakas daw eh. Mostly yung mga mura at mga accessible, yung mga kailangan. Yung buko, napakaganda ng binibigay sa katawan natin, available kahit saan, di ba? Papaya, lahat ng mga importante, mga gulay, nandyan. Pero minsan, mas ginugusto natin kainin yung mga mamahalin na hindi available. Tanglad, yung mga di ba? Minsan meron tayong nadidiscover mga damo-damo kay panggamot pala, di ba? So, mga kapatid, lahat ng ginawa ng Diyos, that should make us understand God's power is revealed through His creation, yung mga ginawa yan ng Diyos na nandyan. So, huwag niyo nang isipin na kung nakakain ba yung mga nandun sa ilalim pa ng dagat. Huwag niyo nang isipin yung, kasi yung mga accessible, yan yung mga pinapakain sa atin ng Diyos. Huwag niyo nang isipin, ano kayang lasa ng pawikan, ano kayang lasa ng, yung mga ginawa ng Diyos dyan, para sa atin. Iba, nagkaka-virus tuloy kasi paniki, kinakain. Di ba? Hindi nga pinapakain ng may mga fur, di ba? Yung mga balahibo. But anyway, if God can, mga kapatid, if God can hold the universe together, surely He can take care of our lives, mga kapatid. Ito yung take up natin na yun, Ito yung take up ko dito sa point na to. If God can hold the universe together, surely He can take care of our lives, our family, and our future. Hindi nyo ba pinagkakatiwala sa Diyos yun? Kung kaya niyang pahintuin yung clouds, dinelay nga niya yung war para makauwi kami eh. Naka-last flight pa kami, di ba? Tapos, pinasisfire niya pa para nakabalik kami. If hindi nyo naiintindihan hanggang ngayon kung gaano ka-powerful ang Diyos natin at ano ang impact niya sa buhay natin, then there's something wrong. Hindi ko sasabi hindi kayo ligtas. There's something wrong sa pagkilala niyo sa Diyos natin. There's, greater than what you think about God sa Diyos natin, mga kapatid. Point number 3, last 2 point. God is sovereign over all things. God is sovereign over all things. Of course, that comes from verse 3. We have 3 verses lang naman 4. Who laid the beams of His chamber? Who laid the beams of His chamber in the waters? Who maketh the clouds His chariot? Who walketh upon the wings of the winds? So mga kapatid, this verse shows that nature itself obeys God. Di ba? Yung mismo yung creation niya, yung nature na sumusunod sa Kanya. Pag hinabol ka ng missile, pwedeng sabihin ng Lord, paikutin natin yung missile. Tapos ikaw naman, trinay mo naman talaga, punta ka sa Iran. Sige nga, try nyo nga akong tirahin ng drone nyo. Hindi ganon. Hindi ganon yung pag-iintindi natin. So, ang point natin yung mga kapatid is, pag po tayo naglilingkod sa Diyos, God can orchestrate things around us para po tayo ay maging ligtas. Para po tayo maging kagamit-gamit. Para po tayo maging effective. Para po tayo ay mamuhay ng may peace of mind o mayroong peace that passes all understanding. Kasi yun ang pinangako niya sa atin. Hindi naman kayamanan eh. Ang pinangako niya sa atin, peace that passes all understanding. Kung hindi ka at peace, mayroon kang something na kailangan gawin, kapatid. So, sometimes, life feels chaotic,
But God is never confused or defeated. Hindi po ang Diyos natin natatalo. Tandaan niyo yan. Ang Diyos natin hindi natatalo. Okay? Kung may problema kayo ngayon, hindi po yan naglalast forever. Lahat ng problema dumaraan lang. Kasi kung ang problema talaga hang forever, ay ayoko na. Lahat ng problema dumaraan lang yan. He remains seated on the throne. Kung tatandaan nyo, ang Diyos natin ay nakaupo sa trono. Okay? Lahat nag-uobey sa Kanya. I'm reading the book of Revelation ngayon. And I saw lahat ng creation sa heaven and earth nag-worship sa Kanya. May mga creation ng Diyos sa langit na wala nang ginawa maghapon kundi kumanta lang at magpuri sa Diyos. It's because our God is a victorious God. Then don't act like you are namatayan dito sa lupa. Kailangan po natin lawakan ang pagkilala natin sa Diyos, mga kapatid. Makikita po yan, no? Depende sa pagkilala niyo sa Diyos, it will reflect kung paano kayo mag-share ng gospel. Kung ka-convince ba na buhay ang Diyos niyong sinishare. Kasi kung mag-share ka ng gospel, parang ikaw hindi ka rin convinced. Wala talagang maniniwala sa'yo. Ano? So what is our application here? Even when situation seems uncertain, brethren, believers can rest knowing that God is still in control or God is in the throne, mga kapatid. God is in control. So wag po kayong kabahan sa mga missile na yan. Okay? Siguro alam ng Lord na kami, baka magpanik si Sister Marian, kaya hindi kayo pina-experience. Pero kung dito ako, baka nanood pa ako nun sa labas eh. Saya kaya nun, no? Kaso nga lang, bawal daw mag-video eh. Siguro baka kulong na ako ngayon nun. Kasi mag-video ako nun sa labas eh. Last point, God uses His servant to His purpose. Okay? God uses His servant to His purpose. So don't think, brethren, na kayo ay naligtas para umupo lang at siguro makapag-asawa sometimes at magluto para sa church. Hindi lang ganun. Gagamitin kayo ng Diyos na may masiran through you. Baka kaibigan mo, baka classmate mo, baka pamilya mo, baka relatives mo. Lahat tayo ganun ang pananaw natin, mga kapatid, Dapat palagi natin, sino ba ang gustong maligtas ni Lord through me? Gustong maligtas ng Lord through me? Kayo talaga ang gagamitin ng Lord kasi alangan naman ng Lord alam mo yun, magsalita from heaven. Tapos sino pa nga, for example, mayroon kang nanay, ang nanay mo, gusto mo ba ang Lord magsalita from langit para masave lang nanay mo? Hindi, gagamitin ka niya. Diba? So, who make it His angel's spirit, His minister of flaming fire? Sabi sa verse 4. So, sino yon? Diyos din. Sino nagawa ng mga anghel? Sino ang nagbibigay ng kapangyarihan, ng courage sa kanyang mga minister? Diyos din. So, sino magbibigay sa iyo ng lakas, kaalaman para makapag-share ng salita ng Diyos? Diyos din. Pero ang kailangan niya sa atin, willingness. May willingness ka ba? Idalhin nga lang sa church sarili mo, hirap na hirap ka. Paano pa mag-share ng Word of God? Diba? Tapos, problemado ka ngayon kasi feeling mo parang talunan ka sa buhay. Pero, di ka naman makitaan ng Diyos ng desire ng paglilingkod. Di ba? Ngayon, wag naman kayong mabagot kasi hindi naman lahat ng kasagutan ng Diyos ay after 1 year, 2 years lang. Sometimes it will take 10 years. Alam niyo po, nang abroad ako, ang sabi ko, for mga 3 to 4 years lang ako, mag-iipon lang ako, tapos uwi na ako sa Pinas. Di ba? Sometimes ang Lord gusto niya 10 years o 11 years. Mag-11 years na, 10 years and 3 months ako ngayon. So baka 11 years ang gusto ni Lord kasi my favorite number is 11. Still. Pasok pa yun,
But anyway, mag-11 years ako sa February pa yon next year. I just don't know no, kung paano makabalik dito. Kasi iniisip ko, pag gusto kong magbakasyon pala dito, baka hindi na ako makabakasyon. Kasi, di ba pag ano ka, ex-OFW ka, tapos nag-apply ka only for tourist, ang sasabihin ng mga taga-immigration, ubos na ipon mo, no? Gusto mong bumalik at mag-apply doon, ano? Yung kasi ang ano nila, perception nila. So, iniisip ko tuloy, pag magbakasyon kaya ako dito, for example, anniversary dito, tapos gusto ko pumunta dito, papayagan kaya ako na immigration magbakasyon. But anyway, that's a different story. Pero, yun nga mga kapatid, sometimes it will take years bago mangyari yung mga kalooban ng Diyos para sa atin. But again, kailangan makitaan tayo ng desire ng Diyos. Seek. Kaya sabi ko kay Brother Robert, seek. Seek and you shall find. Kung totoong mabait ka bro, alam naman ng Lord yun eh. Kaya nga ako naniniwala pag talagang nagsisik ka, dadaling ka ng Diyos sa tamang simbahan. At the fact na nakilala mo si Brother Joel, nakilala mo sila pastor, attend ka ng Bible study, attend ka dito, do you think aksidente lang yun? No, it's because nakita ng Diyos na isa kang taong gustong maging mabait at gusto niya, hindi ka lang maging mabait, maligtas ka. And today is the day, May 10, sabi ko sa kanya, May 10, you mark this day, this is God's birthday. If you will truly accept the Lord Jesus Christ, today, if talagang naiintindihan mo na ang Diyos ay pinako sa krus, namatay, inilibing at nabuhay maguli para bayaran ng mga kasalanan mo. Hindi dahil mabait tayo, kasi kung kabaitan na ang basyan, gano kabait? Ilang good works ang basihan natin, di ba? Wala, di ba? Kasi kaya sinasabi mong mabait ka, ako mabait din naman ako eh. Pero may naman tayo nagkakasala. In fact, sabi sa Matthew, pag tumingin ka sa babae at nag-isip ka ng malaswa, that's already adultery in the eyes of God. Ligtas ba tayo doon? No. So, ibig sabihin, araw-araw tayo nagkakasala. So, mabait ka pa rin, bro. Hindi na siya makasagot. Walang mabait. There is no righteous one, sabi ng Biblia. Ang matuwid. Gusto ko na unawaan niya na kahit gaano tayo kabait, we are filthy rags in the eyes of God. Hindi natin kaya dalhin mga sarili natin sa langit. And I'm thankful because thankful din siya. May tama na yun. May potential na yun na magpatuloy sa Diyos. And I believe babalik siya, and may message ko siya sa next Saturday kasi nag-share na kami ng number. I hope makabalik si Brother Robert. So for the conclusion, mga kapatid, Psalms 4 verse 1 to 4 reminds us, great and mighty God. Tandaan niyo yung mga kapatid. He clothed with honor and majesty, surrounded with light and sovereign over all creation. The winds obey Him. Missile will obey Him, mga kapatid. Exaggerate the point. Even missile will obey Him kung sasadyain ng Diyos. The winds obey Him. The clouds move at command. Nakakatuwa dati kasi nakatira kami dati sa coastal area. Alam ko pag uulan na hindi. Depende sa clouds at saan nang gagaling ang clouds. Alam ko na yun. So, tatanong na yung mga barkada ko makapaglaro ba tayo ngayon ng basketball? Tingnan ko lang sa dagat yung clouds. Pagtingin ko, maglalaro tayo, papunta yung clouds dun eh. Kasi pag nagdidilim na, kahit magdilim pa yan, pag alam mo kung saan papunta yung hangin, alam kung uulan o hindi. So, iba ang Diyos. Iba pa ang Diyos. Days before, alam niya na kung uulan, and it obeys the Lord. So why should we fear, brethren? Why? When our God is in control, why should we also lose hope? Diba, men? Kahit wala kang trabaho ngayon, hindi mo alam. It doesn't mean it's late, ay wala na. Maybe God is preparing for something big. Diba? Na hindi pwede pa ngayon. Why should we lose hope when Creator of heaven and earth is watching over us? The same God who sustained creation is able to sustain our lives today. Therefore, let us worship Him with all our hearts, all our mind, trust Him in every situation, and continually declare, bless
the Lord, O my soul, our God is great, and He alone is worthy of our praises. I hope and pray na may natutunan tayo ngayong gabi. Let us have a short prayer. Heavenly Father, thank you, dear Lord, for reminding us about your greatness, reminding us that you are in control, reminding us that even the winds, the clouds, all the creation, oh God, obeys you. And it should remind us that the creation testifies that you are real, that you are there, that you are the King of Kings. Lord, we thank you. Salamat po sa mga ginawa mo sa buhay namin. If you didn't save us, probably, oh God, ang mga buhay namin ngayon patapon. Mga buhay namin ngayon mas madumi pa. Sana, Panginoon. Salamat sa patuloy mong pagbibigay sa amin ng maayos na landas, desire, tamang desire, at paggagabay mo sa amin, Panginoon, para mas mapuri ka pa namin. O Diyos, dalangin po namin na i-remind mo kami palagi araw-araw, especially sa may mga pinagdaraanan namin kapatid, kung gaano ka kalaki at kung gaano ka kadakila. Ikaw po ang mapapurihan. In Jesus' name we pray. Amen. Prayer time or closing? Ay magkaroon ng prayer time. Okay, partner ulit tayo. You may be seated. Yung Manuel, ano? Okay. Remind na lang ninyo sila sa mga nandi-disciple. So what happened? Baka sila may sakit, hindi natin alam. Okay? So, Sister Grace, partner niya si Sister Jasmine, Sister Anna Lisa Shishan, Sister May Ann, Marjorie, Sister Sharina Dayan, Sister Sheila Odi. Okay? Sa men naman, Preacher Andre Elijah, Pastor Jake Aldrich, Andre Elisha. Okay? What we are going to do is like here. Siguro sa online natin, since Sister Romina yung babae, siya lang yung ano. Ipi-play na lang natin Sister Romina yung nasa screen. As much as you can, kung ano yung may pagpe-pray mo, ipapray mo lang. Aside from your personal. Okay? At sa mga brethren na nandyan sa online. And after ng 5 minutes, I'll give you 5 minutes to pray with your, 5 to 10 minutes. After that, lahat tayo ay harap sa screen. I'll give you 10 minutes, another 10 minutes to pray for all that we have prayer, that we have a prayer list. Kung hanggang kailan yung ating matatapos, within 10 minutes. Okay? So, please find your best place and with your partner, and we'll have it time, okay, in prayer. Aldrich, come on.